Nasa ating linya ngayon ang dating presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI. Ngayon director din ng Employers Confederation of the Philippines, si Mr. Boots Guerrero. Mr. Guerrero, sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Magandang umaga, Sister El at Mr. Deo Macalma. Yes, sir. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig niyo po. Ayan, Mr. Guerrero, sir. Ayan, kaya po namin kayo natawagan nag-usap-usap nga po ba kayo? Ba't may mga report na ang mga nasa business sector daw ay nagkaroon ng consensus na magkaroon ng caretaker sa ating gobyerno at ang napagkaisahan. Ang inirekomenda ay ang Don Ramon Ang. Go ahead, sir. Mr. Boots. Yes. Yan, nandito na kayo. Ayan. Wala naman ho kaming napapag-usapan na Mr. Ramon Ang ang magiging caretaker. Pero si Mr. Ramon Ang po ay is a very respected business person sa business community. Opo. And he leads one of the, isa sa pinakamalaking conglomerate dito sa Pilipinas, yung San Miguel Corporation. Pero wala naman ho kaming Mr. Macalma na pinag-uusapan na siya ang magiging caretaker. Pero napag-usapan po yung pagkakaroon po ng caretaker sa gobyerno, Mr. Guerrero, sir? Marami ho kasi tayong problema and nakikita ho namin si Mr. Ang has the funds and can deliver the goods. Kumbaga siya ay palaging maaasahan eh. In fact, pag matatandaan niya, bago nagsimula itong flood control, marami na hong ginawa si Mr. Ang na waterways and floodways na sinlir ng San Miguel at gumawa siya ng project na no cost to the government na hindi pinababayad. And effective naman po ang ginagawa niya. Kaya yun ay hindi ho namin pinipigilan at wini-welcome po ng business community yun. Kaya lang tinanggihan niya, ayaw daw po niya pumasok sa politika. Ayan, actually, meron kasi ho tayong, ang sinasabi ho namin, meron ho tayong nakalagay sa konstitusyon na kung paano magpalit ng presidente. Leadership. Susunod na president, rule of succession. Vice president, yung Speaker of the House, tapos yung Senate President and the Supreme Court Justice. So, yun ho lang ang gusto ho namin sa mga statements na binigay namin kay Presidente BBM, ayaw ho namin ng any unconstitutional takeover. Yun ho yung palagi yung sinasabi ng business community. So paano, sir, pumasok ang idea na magkaroon po ng caretaker government? Wala na po ang business sector po ba ay wala nang kumpiyansa sa ating presidente? Bakit naisip po yung mga ganito? Meron naman ho kaming kumpiyansa, pero parang ang sinasabi ho namin, ang dinidemand ho ng business sector ay transparency and accountability. Paulit-ulit po kami doon dahil though na ang presidente namin si Sergio Ortiz Luis. Opo. Na oo nga nagkakaroon ng rigodon sa kabinete. Pero yun ho ang hindi ho namin hinihingi yun eh. Ang hinihingi ho namin ay yung transparency and accountability pagdating sa flood control. Yun ho ang hinihingi ng mga miyembro po namin. Sir Boots, parang ito po, lilinawin natin. So, ang nagtutulak po ba ngayon sa grupo ng PCCI at saka sa ECO po at sa inyo pong mga samahan po ng mga negosyante, ay ito po talagang nangyari sa flood control? Ito po ba yung nag-trigger kung bakit po nag-came up or napag-usapan po ninyo na dapat magkaroon ng caretaker? Wala naman kaming napapag-usapan na kailangan magkaroon ng caretaker. Pero masyado, si Mr. Ang highly visible po siya at saka lahat po ng ginawa niyang tulong sa gobyerno napatupad. Pero wala naman kaming pinag-uusapan na maging caretaker at nung pag kinakausap na ho namin siya, mas gusto ho niya na tutulong na lang siya as a private sector. So, hindi pala napag-uusapan yung caretaker.
Hindi naman ho napapag-usapan, hindi naman po sa amin ang galing yan. Okay. Yun lang nga, kung merong tumutulong sa gobyerno at low cost, si Mr. Ang ho yun. Kaya hindi naman ho namin pwedeng pigilan yon dahil gusto lang ho tumulong nung tao at nung estudyante, makakabuti naman para sa lahat ang pagtulong niya. Kaya kami naman, wala naman po kami sinasabi tungkol ho sa kanya. Mabuti naman yung may tumutulong kaysa naman sa walang ginagawa po. Ayan, mabutit na naklaklaro natin ito. Malaking impact kasi Mr. Butch Guerrero, sir, pagka sinabi nga, mga negosyante gusto na magkaroon ng caretaker sa gobyerno. Ang impact nito, wala na tayong tiwala sa presidente. Ayan, so kailan pang kumuna ibang tao na mamahala sa ating gobyerno? So hindi po ganon na Mr. Guerrero, sir. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon. Kasi kami as Philippine Chamber of Commerce Inc., at saka sa Employers Confederation of the Philippines, tumutulong ho kami sa gobyerno at sa mga membro ho namin at no cost to them. In fact, lahat ho ng mga batas at ang mga kailangan ay dumadaan ho sa grupo po namin. At ang gusto lang ho namin ay makatulong nang sa ganon, lumaki rin at mapadali ang pagnenegosyo po namin. Ayan. So at least alam nyo rin po yung rule of succession na hindi pwedeng sino-sino yan. Anyan ang presidente, Senate President, Speaker. Ayan. So Mr. Butch Guerrero, sir, ayan. Kayo ba ay nakipagpulong na sa Pangulong Marcos at na nagbigay po ba ang business sector, ang grupo ng mga negosyante sa PCCI na mamungkahi kung ano ang dapat itong gawin ng administrasyon, sir? Marami ho kaming sinulat na mga open letter kay Presidente Marcos Jr. Tungkol dito sa flood issue na to. At ang palagi namin sinasabi, gusto ho namin ng transparency and accountability. Gusto namin maging accountable yung mga tao na involved dito sa mga katiwalian na nangyayari sa ating bansa. Ngayong umaga, Mr. Butch Guerrero, sir, ayan na siguro alam nyo na rin ito, ayan na ifinal na po ang kasong plunder at indirect bribery laban sa mga, sabi na nating mga top officials sa sinasabing involved dito sa kontrobersya. Dating Speaker Romualdez, Congressman Saldico. Kayo po ba ay kontento na sa ganitong ginagawa ng administrasyon? Napakaganda ng tanong mo, Mr. Calma. Hindi ho paulit-ulit po kami. Parang ang mga sentimento ng mga members namin po, parang pagmagalan po kami. Hindi po umuusad ang mga pangyayari. And napakadami naman ho ng mga ebidensya na lumabas. And ang dami namang ways na para kunin yung mga perang nawala. Hanggang ngayon po, hindi pa, wala pa hong nangyayari. Yung mga iba, nakalabas na po ng bansa. Pero pag kami, anuhan kami ng NLRC, na-freeze ang bank accounts namin ng mabilis na mabilis. In fact, kunyari, meron lang nagreklamo na worker, nahuho ang mga bank. Pero namin maintindihan at parang wala pang bank account na freeze o na withheld. Hindi ho namin maintindihan kung saan po papunta. Yun ho ang mga usap-usapan po sa business community. Gusto niyo rin ba maimbestigahan din ng presidente, Mr. Guerrero, sir? Gusto lang ho namin mangyari, magkaroon lang ho ng transparency and accountability. Kasi as of now, wala pa ho kaming nakikita na nangyayari. Nga, meron nga mga sinampang kaso. In fact, nandito po kami sa Manila Pen ngayon. Ang guest speaker po natin ay si Mr. Boying Remulla at saka ho si Vince Dizon. Hindi ho namin alam kung anong sasabihin nila po sa business community. Tsaka, nandyan na ba sila ngayon? Nasa Office of the Ombudsman sila kanina. Baka papunta pa lang. Nandito na ho ang mga media and naka-preparation na kami pero wala pa sila, hinihintay pa ho namin. Ayan kasi ang ICI, si dating Secretary Babe Singson at Secretary Vince Dizon ay i-final na po sa Ombudsman yung plunder at indirect bribery case sa laban kay dating Speaker Romualdez at Saldico.
Ayan. Sir Boots, nabanggit niyo po kanina na babagalan po kayo at parang ang dating din po ay nakukulangan of course ang business community po dito sa pag-aksyon o sa mabilis na aksyon dapat sana ng ating pamahalaan. Gusto niyo po ba agad-agad dapat may makulong na? Gusto ko namin bilisan, ma-expedite kasi nung mga 3 months ago, bago magsimula itong flood issue, hindi yung bumibisita sa ating mga foreign investors, mga bisita. We were averaging 2 to 3 visits a week. Okay. So ngayon, wala na hong bumibisita sa atin eh. Nako. Plan to mag-invest. Oh. Ang gross domestic product projection natin, sa akin ni Secretary Balisac in Canada, we were targeting 5.7%. Ngayon, baka yung 4% hindi natin tamaan eh. Wow. Nag-react na ho ng maaga yung market, nag-react na ho ang international community ng mas maaga. Pero para atin ho ngayon, wala pa huwing nangyayari po. Kaya hindi rin ho namin maintindihan sa business community kung saan ho tayo papunta. I think yung sinasabi palagi namin na your guess is as good as my guess. Pati nga daw Mr. Guerrero sir, ayan, pati ang mga lending institution like ADB, Asian Development Bank, ayaw na magpautang sa atin, ayaw na mag-loan, magpa-loan. Hindi, we are not aware of that. Pero kasi dumadaan ho sa ADB lahat ho ng mga grant eh. Opo. Sila ang nagdi-distribute. Wag naman sana dahil katulad ng mga MRT at saka yung mga LRT at saka yung mga flood control project ng donation from different government, katulad ng Japanese government, dumadaan lahat po yan sa Asian Development Bank. Kung makulong si Speaker Romualdez at Saldico, matutuwa na ba? Kontento na ba ang business sector, PCCI, Mr. Guerrero, sir? Hindi ho namin malalaman. Matutuwa ho kami pag bumalik na ho sa normal ang business at hinihintay ho namin bumalik dahil ang OFW remittances is a major factor. Nasa 38 billion US dollars ang nire-remit ng OFWs, pati yung mga call center. Nasa mga 36 to 37 billion US dollars a year. Ngayon wala pa hong nagre-remit masyado eh. Wow. Mag-December na. Opo. Sir. Opo. Tumataas ang dollar. Nasa wait and see. Wait and see attitude, kaya naiapektuhan ho kaming lahat sa mga pangyayari. Last on my end na lang po siguro, Sir Boots Guerrero, kumusta po? Nabanggit niyo po kanina na pa po natin na pag-uusapan ng ekonomiya. Ang stability po ba ng ekonomiya ng bansa ay tingin niyo po ba ay kumusta po? Dahil kayo po nasa negosyo at nakikita po natin kung may mga investor na dumadating. Sabi niyo nga po halos wala recently. So kumusta po ang economic stability ng Pilipinas? Well, we are stable kasi we are a consumption nation eh. Mataas ang consumption ng mga Pilipino at mataas ang population natin. Nasa more than 100 million tayo compared sa ibang bansa. Pero ang kinakatakot po namin, yung mga foreign direct investments, hindi ho pumapasok eh. Pumupunta ho sa Vietnam at saka sa Thailand. Nakikita na ho namin at lalong-lalo na ngayon, the economy is stagnating, kaya kinakabahan ho kami. Yung tourism natin bumababa. Dati marami nang bumibisita sa atin ngayon, pero ngayon nararamdaman ho talaga ho namin yung slowdown ng economic activity. Mr. Guerrero, sir, ang inyong grupo sa negosyo, PCCI, kayo ba sasali sa malaking rally sa November 30? Hindi ho kami sasali. Hindi ho kami nag-endorse na sumali sa mga rally. Pero ngayon, kung may mga miyembro kami at makakilala na, they can attend on their own personal stance and reasons. Pero kami, hindi ho namin ini-encourage ang mga miyembro na sumali sa mga rally. Ayan. Okay, so malinaw po, Mr. Guerrero, sir. Wala kayo iminumungkahing caretaker sa administrasyon. At least nalinaw ngayon. Ayan. Okay, Mr. Guerrero. Yes, sir. Well, with regards to Ramon Ang, hindi ho namin pinipigilan ang kung sino man, kahit
hindi si Ramon ang natumulong sa gobyerno. Okay. Kasi wala naman hong masama na tumulong at gumawa ng magandang gawa. Wala ho kaming karapatan para pigilan po yun. At doon sa mga miyembro namin at sino mang Pilipino na gustong tumulong, wala ho kaming masamang intensyon na pigilan po siya. Yun lang nagkataon si Mr. Ramon ang tulong po ng tulong. Ayan. At hindi ho nagpapabayad. Pag nakahanap po kayo ng taong ganon, huwag nyo na hong pigilan. Yes. Sayang. Grasa yan. Tulong sa bayan yan. Tulong sa gobyerno yan. Ayan. Maraming salamat, Mr. Guerrero, sir. Thank you and good morning. Happy weekend, sir. Thank you po. Salamat po, Mr. Deo Macalma at si Sister L. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Daming Bayan.